Hay mga preni! Noong kabataan natin ay bumibili lang tayo ng coconut candy para makatikim nito. Kaya naman ngayong araw ay i-share ko sa inyo ang paggawa nito para minsan hindi na tayo bibili. Kasi bihira na ang nagtitinda nito ngayon. And this is Fanny from Fanny's Cookery. At 7½ cups coconut pulp o sapal ito mga preni. Pwede din kayong gumamit nung kinayod lang na hindi pa napipiga. Lutuin sa medium heat until becomes dry. At kapag ganito ng itsura, turn off the heat. Gagamit tayo nito. Lagyan natin ang baking pan ng parchment paper o pwede din namang igris na lang ito with butter or margarine. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Lagyan din natin ng sapin para ready na ito mamaya. At sa kawali ay ibuhos ang 1½ cans condensed creamer o kondensada. Sa idin natin. Ito ay mga tira ko lang sa ref. Ayan, at 1 cup of sugar, any color ay pwede. Mix well until fully dissolved. At kapag natunaw na at nag-blend na ng husto, lutuin ito hanggang sa maging thick. Yun bang nagbabubbles na talaga. At igris muna natin ito with butter or margarine. Tapos lagyan natin na 1 teaspoon coffee powder. Isip lang natin. At 4 tablespoon of cocoa powder. Isip lang din natin para walang namumuo. Ang dalawang ito ang magbibigay flavor sa ating candy para mabango. Haluing mabuti until well incorporated. Set on medium heat habang hinahalo ng tuloy-tuloy. Make sure na malagkit ang ating caramel at dumidikit na talaga sa sandok. Lagyan natin ng konting asin to balance the taste at ilagay na ang coconut pulp o sapal. Pakonti-konti lang ang paglalagay para naman pantay ang pagkalat nito. Mix until well incorporated. Yung talagang wala ka nang makikitang white coconut pulp. Kagaya nito Saka natin lalagyan ng 2 tablespoon of butter or margarine. Hayaang mag-melt ito at lutuin ng 5 minuto hanggang sa mag-dry na. At kumapit na talaga ang caramel. Ilipat sa inihandang baking pan at ipaplaten ko lang ito para naman ma-form ito ng husto. Kasi sapal ito at maalsa siya. Kailangan nila yung magdikit-dikit talaga. O pwede din naman itong direct ng balutin. Pero ito ang way ko para madaling sukatin at di mo na kailangang gumamit pa ng kutsara sa pag-scoop. Palamigin. At kapag malamig na ay hihiwain ko ito ayon sa nais na sukat. Ito ay pangkain lang namin mga preni. Hindi po ako nagtitinda. Sample idea ko lang ito kung nais nyong gayahin. Ayan, at tapos na tayo. Gagamit tayo ng plastic wrap o cellophane wrap. Dahil nga ang gagawin natin ay candy. 15 pesos lang ang bili ko dito sa ganito kalaking pangbalot. Sa sari-sari store ko nga lang nabili. Kaya naman, kung sa palengke kayo bibili ng pambalot, baka mas makamura kayo doon. Hahatiin ko lang ito sa size na sakto sa gagawin kong candy. Mga ganitong sukat siguro ay okay na. Tapos kunin na natin yung mga hiniwang candy. Balutin natin. O diba hindi ka na gumagamit pa ng pansukat dahil hiwa-hiwa na ito na equal part. Mas madaling makakapagbalot. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo at i-press nyong mabuti ang pagbalot para sure na buong-buo ang candy. Tcharan! Tapos na tayo! At mga preni, napakadaling magbalot kapag nakagloves ka. Dahil hindi ito didikit. Ayan, at ready na ang ating mga candy. Hindi na kayo magkikrave dahil pwedeng-pwede na kayong gumawa. Tapos pwede din itong pang-stock o pang-negosyo ha. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga taga-saan naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Try na nga natin. Ang bango. Ayan, no more cravings na. Ang sarap. Try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan. Cook with love. Thanks for watching. Bye-bye.